Hello po guys, isang mapayapang pagkakataon po ulit para sa ating lahat. Hari nawa po kapag dumaan po to sa wall nyo, sa FYP nyo pakitry nyo pong tapusin guys. Kasi kahit pa paano po ang bawat content ko pong ganito pinagnilayan ko po. Sa bawat salita pong lumalabas sa bibig ko ginugol ko po na may makakita, may makarinig na makapagdagdag booster po sa faith ng taong yon. Sana po tayong lahat maging goal natin na maging good influencer tayo kahit kanino. Kasi minsan po kasi kahit sa mismong pamilya natin mali ang pagtingin sa atin mali ang pagtrato sa atin. Aminin po natin guys, facts po yan. Minsan po mismong pamilya natin hindi tayo kayang tanggapin kasi sabi nga po, the light power creator irritates demons. Facts po yan guys. Sa isang pamilya po lagi talagang mayroong magpapairita sa'yo araw-araw. Pero dahil tayo may liwanag ng ating Panginoon, dahil tayo may banal na takot at pananalig sa ating Creator through His begotten Son, lagi po tayong uunawa, lagi po tayong magpapasensya, lagi po tayong magbibigay ng forgiveness kasi mismong ang Panginoon nga po natin, ang begotten Son hindi din siya tanggap ng kanyang mga kapatid sa kanyang ama di po ba? Sa kanyang ina pala, ganun po talagang kalakaran sa mundong ito Pero babaguhin po yan lahat ng ating Creator sa takdang panahon at pagkakataon. Babaguhin niya po ang pamamalakad dito sa lupa at doon po sa itaas. Malapit na po yan guys. Amen. So, to God be the glory po. God bless us all po ulit. And thank you so much po sa inyong lahat na magtatry magtapos ng bagong season ko na to. WWTH po, Season 27, bali Part 7. Yung pong magkasunod, 6A and B, naging dalawa po yung Part 6 ko guys. Ipagpasalamat po natin yan guys kasi sabi nga po minsan po talagang walang aksidente. Talagang nangyayari po ng bigla-bigla na lang. Ewan ko rin po bakit naging dalawa yung Part 6 ko. Part 6A and B po. Subaybayan nyo po guys. Hindi ko po alam kung aabutin to ng ilang part. Sana po marami pa talagang makakita ng mga content kong ganito. Kasi ito po talaga pangarap ko, goal ko po ito. Bago man lang po bawiin ng ating Creator ang aking buhay nandyan na po yan sa internet. Hanggang may internet pa po ang mundong ito. Hanggat tayo po hihinga pa ng maayos, hanggat tayo po nagkikita-kita pa, pilitin po natin, be steadfast in our faith na makapagtawid tayo ng tulong kahit kanino. Ito man ay financial, ito man ay services, ito man ay pagkain. Kahit anong tulong, kahit anong pagmamalasakit, kahit anong pagmamahal, guys, itawid na po natin ang itawid. Huwag po nating hintayin gumulo talaga ng magulong-magulo ang mundong ito bago pa po tayo magkumahog. Kasi dadating po talaga ang pagkakataon, mawawala na po ng saysay ang pagbibigay natin ng services, ang pagbibigay natin ng kung ano mang gusto nating offering. Kasi may mangyayari po talagang kakaiba. Sabi nga po nung isang monk, nandito na po, tinatahak na po ng buong mundong ito ang pagbabago. Kailangan na po talaga ng nating tanggapin. Ini-enhance na po unti-unti ng universe ng mundong ito. Ipinapahintulot na po ng Panginoon. Pumasok na ang kakaibang energy, ang kakaibang aura na mangyayari sa mundong ito. Basta wag po tayong masyadong mag-alala. Sabi nga po, ibigay natin lahat ang worriness natin sa kanilang mag-ama. Kasi ang maganda po sumabay po tayo sa daloy ng motivation ng ating Panginoon. Basta tayo po nagpapakabuti, tayo nagpapakatuwid, tayo tinatahak natin ang trajectory sa kanilang dalawa, papunta sa kanilang dalawa, wala pong tayong dapat ikatakot. Basta wag po natin pananatilihin na mangyayari na masusunod yung masamang wolf sa ating pagkatao. Kailangan po hawakan natin lahat ng salitang powerful ng ating Panginoon. Isabuhay po natin ang isabuhay. Para po sa akin, yan po yung pinakamatingting shield, yung faith natin sa kanilang dalawa. Kasi
Kapag ka po nakikita nung masama, nung mga evil spirit na kumakalat dito sa universe na to, ilalayuan po nila tayo kapag nakikita nilang ang nagniningas, ang lumiliwanag sa pagkatao ng bawat isa sa atin ay ang motivation na galing sa ating Creator. Lalayo po sila sa atin. Mananatili po ang kapangyarihan ng ating Creator sa buhay natin. Amen to that, guys. Ito pong season ko na to, guys, halo-halo po. Pag-reminisce po natin, tsaka pagdadagdag ko po sa pag-reminisce po natin sa mga dati ko pang content na nagawa at pagbibigay dagdag ko rin po dun po sa mga bagong updates na talaga pong nag-i-enhance sa papalapit na rapture at Great Tribulation na mararanasan po talaga ng buong sanlibutan. Malapit na po yan, guys. Sa nakikita po nating daloy ng pangyayari sa iba-ibang kontinente sa bawat bansa, maging ready po tayo, guys, maging ready po tayo. So baybayan nyo po tong content ko na to, guys, kasi kahit papano po magpasalamat po talaga tayo sa ating Creator kasi nagkakaroon pa po tayo ng malinaw na interaction sa isa't isa. Kasi siguro po talaga pinaghahanda tayo ng Panginoon. Be prepared po talaga, be alert. So guys, ito po balik po tayo dito sa context ng content ko na to. Bali season 27 nga po to. Season 27 WWTH chapter 8, bali part 7. Part 7 na, guys. Nandiyan na po yung 1 to 5. Pasyalan nyo na lang po ang aking profile para po makita pa nung hindi pa nakakakita. Samot dalangin ko po sa ating Panginoon na iikot pa po ng platform na to ang mga content kong ganito. Lahat po ng mga motivational quotes ko, lahat po ng mga motivational content ko, sana po pagnilayan po nating lahat, guys, kasi talaga pong minsan po talaga bigla-bigla na lang pong pumapasok sa napakaliit kong utak. Bigla ko na lang po yung itatype sa mga nakasave sa drops ko na mga content ko. Itatype ko na lang po yan bigla, guys. Tapos i-upload ko na lang po. Ewan ko po, minsan po talagang papunta po palagi sa ganun ng content ko. Kahit gusto ko pong magtuloy-tuloy yung comedy content ko, naiiba po talaga, guys. Sumisingit lang po. Thank you po talaga sa inyong lahat, pati po sa mga nagbibigay ng puso. Maraming salamat po. Sana po talaga iikot ng platform na to para marami pa pong makakita ng content ko, na ang tanging goal ko lang po ay makapagtawid ako ng maliit na life coach, motivation, insights, na ang pinagkukunan ko po ay ang talagang banal na love letter na ating Panginoon at ang mga dokumentaring nagbibigay din po ng malinaw na insights galing sa motivation ng ating Creator at ng kanyang bigatin Son. Amen. So guys, gusto ko pong itawid to, hindi po matapos ang pagti-thank you ko. Thank you po talaga sa inyong lahat. Tapusin nyo po bawat part. Amen. Yung pong mga bansang pumapalibot po sa Israel, kasi magulo po talaga ngayon ang Israel. Sabi po nung isang pastor, talagang i-focus po natin ang attention natin sa nangyayari sa Israel. Kasi kapag ka po yan talagay napapalibutan na ng iba-ibang sundalo, bigla na pong may mangyayaring kakaiba, guys. Maging prepared po tayo. Yung pong Libya, Afghanistan, Syria, Iraq, Iran, UAE, Saudi Arabia, Kuwait, Sudan, Palestine, Jordan, yan po ay mga neighbor countries ng Israel. Nakapalibot po yan sa Israel. Obserbahan nyo po, guys, ang mga bansa po na yan ay may kulay, ang flag po nila ay may kulay green, red, black, white. So, pagnilayan po natin, guys, kasi yan po ay sumisimbolo dun sa 4 na kabayo. Yung pong 4 na kabayo na yun, ang dala po nun ni pestilence, kamatayan, gera, kapighatian, taggutom. Yan po ang dalang sinyalis ng 4 na kulay ng kabayo na yun. Sabi po nung isang matuwid na mangangaral, yan po ay nangyayari na noon pa po. Years ago pa po nangyayari na po ang simbolo ng 4 na kabayo na yan. Pa-enhance po ng pa-enhance. Ang dala po niya ni taggutom, kahirapan, gera, kamatayan, pestilences. Yan po ang sumisimbolo sa 4 na kabayo na yan. Itim, green, white, red. Yan po ang kulay ng 4 na kabayo na yan. Dalawa po ang meaning niyan. Spiritual po tsaka literal. Magpakaaligaga po tayo, guys. Kumapit po tayo sa motivation.
Patuloy-tuloy po tayong magbasa at magnilay sa mga banal na salita, sa powerful words ng ating Creator. Amen. Sundan niyo pa po. To God be the glory po. Thank you po for watching and God bless us all po. Amen.